Manang, what's for dinner? Nadigas ang batok niya sa pagkakayuko. Bigla ay ayaw na niyang tumayo at manatili na lamang sa harap ng ref habang nandoon si Simon. Halos ipasok na niya ang ulo sa loob noon. Makapagtago lamang sa binata. Hindi niya alintana ang lamig dahil tila mas malamig pa roon ang mga talampakan niya. Narinig niya ang paglapit ng mga yabag kaya lalo siyang nagsumiksik sa ref. What are you doing there? Narinig niya ang sabi ni Simon. Hindi agad siya nakasagot kaya hinawakan ng lalaki ang pinto ng ref at niluwangan iyon sa pagkakabukas. Pero hindi siya natinag sa posisyon. Nakayuko pa rin siya sa loob ng ref habang nangangawit na ang kanyang likod sa pagkakayuko. I said, what are you doing? Tumayo ka nga dyan. Sinunod naman niya ito at tumayo siya. Lamang ay nakatalikod siya sa binata habang hindi mapigilan ang sariling mapapikit. Kukunin ko lang naman yung krema. Heto oh. Inilagay niya sa ibabaw ng mesa ang krema nang hindi pa rin tumitingin dito. Yun lang naman pala, bakit napakatagal mong nakayuko? Saka pwede ba? Humarap ka kapag kinakausap kita. Umiling siya ng ilang ulit. Bakit? Talaga bang ginagalit mo ako, Carmelita? Carmela, sir. Whatever. Look at me when I'm talking to you. Alam mo, ang gulo mong kausap. Ilang beses ka bang naipanganak? Ang sabi mo ay, never show your face on me. Naalala mo? Sinusunod ko lang naman ang gusto mo. Ano pa bang kulang? Marahas ang ginawa niyang paglingon dito kaya marahil ay nabigla ito sa kanya. Hindi nito agad nagawang sumagot. Sinabi ko ba yun? Tila nagtatakang tanong nito na iningusan lang niya. So ngayon binabawi mo na? Pagtataray niya. Salip na kumibo ay lumapit ito sa mesa at saka naupo. Tiningnan nito ang laman ng plasticware na inilagay niya doon at napangiti ito. Walang kibong kumuha ito sa cupboard ng kutsara saka anyong pipiraso sa krema nang pigilan niya. Hoy, anong ginagawa mo? Bagya niyang tinapik ang kamay nito. Napatingin sa kanya si Simon. Anyong nagtataka. Kanina'y kunti lang daw ang kinain mo dahil hindi mo type ang gulay. Hindi ka rin bumaba para magmerienda. Ngayon naman ay hindi ka pa naghahapunan, mamamapa ka na agad ng krema? Wika niya na ang tinig ay may himig ng paninita. Tiningnan siya nito na tila hindi makapaniwala pero wala namang kahit isang salitang sinabi. Kinuha niya dito ang hawak na kutsara at saka lumapit sa kanyang niluluto na kasalukuyang inaasikaso ni Nanay Aning. Hinayaan na siya nito nang lumapit siya. Lumabas ito ng kusina kaya naiwan sila na Simon doon. Anong ulam natin? Muntik na siyang mapalundag nang marinig ang tinig ni Simon. Hindi niya magawang lumingon dahil nararamdaman niya sa likod ang katawan ng lalaki. Nakadungaw ito sa niluluto niya. Baka, tapos na ang fasting mo kaya kakain ka ngayon. Yun nga lang, hindi bagay ang krema sa ulam mo. Para sana kasi sa merienda yun eh. Pero pwede na rin dessert if you want. Patikim nga. Wika nito sabay kuha ng sandok sa kanya. Nakangiti ito nang makahigop ng konting sabaw. Nagugutom pala ako. Sarap nito ah. Napangiti siya. Mabuti naman at nagustuhan nito ang ulam. Ang akala kasi niya ay mga lutong panghandaan lang ang mga gusto nito. Tumalikod na si Simon at naupo sa isang upuan na nasa harap ng dining table habang tahimik na nakamasid sa kanya. Ibig man niyang kiligin ay hindi niya magawa. Ginamit lang naman ito ang sandok na gamit niya sa pagtikim ng sabaw. Para na din silang nagkissing scene sa pelikula kung ganoon. Kilig na kilig siya sa ideyang iyon pero hindi siya pwedeng mahimatay ngayon dahil tiyak na nakamasid ito sa kanya. Ginising si Carmela nang sunod-sunod na katok sa pinto. Si Nanay Aning. Di umano ay manganganak na ang kapatid ni Tessa at tumihingi ito ng tulong sa matanda. Pinuntahan siya nito para ibilin ang pag-aasikaso kay Simon sa buong araw dahil may kalayuan din ang bahay nila Tessa. Kahit alas 5 pa lamang ng umaga ay bumangon na siya dahil tsak na hindi na niya magagawang matulog. Ang isiping sila lamang dalawa ng lalaki na nasa bahay ay sapat na para kumabog ang dibdib niya. Agad siya naganda ng almusal at gumawa ng kape gamit ang coffee maker sa kusina. Alas 6 lang ay natapos na niya ang mga gawain doon. Huminga siya ng malalim saka ipinasyang pumanhik sa ikalawang palapag ng bahay. Ganoong oras ay natutulog pa si Simon kaya malaya niyang mailalabas ang mga damit nito upang plantsahin. Sabi kasi ni Manang ay nag-request daw ito kagabi ng partikular na kulay ng isusuot nito kaya kailangan niya ngayong ihanda ang mga iyon. Pinihit niya ang seradura ng pinto at maingat na pumasok sa silid. Taliwas sa kanyang hinala, wala na sa kama si Simon.
Narinig niya ang lagaslas ng tubig mula sa bathroom kaya natiyak niyang nandoon na ang amo. Madali siyang pumasok sa walk-in cabinet nito saka nagmamadaling kinuha mula roon ang mga damit na ibinilin nito kay Nanay Aning. At dahil nagmamadali ay hindi niya makita-kita ang hinahanap. Nagtagal tuloy siya sa loob. Mabuti na lamang at sa huli ay nakita din niya ang kulay kremang polo na ibinili ng matanda. Nasa pinakasulok pala ito ng cabinet kaya hindi niya agad nakita. Kung tutuusin ay mukha naman planchado iyon. Marahil konting hagod lang ay pwede nang isuot ulit ang damit. Humakbang na siya palabas ng walk-in cabinet at mabilis na tinungo ang pinto. Pipihitin na lamang niya ang doorknob nang marinig ang malakas na tinig ni Simon. "Saan ka galing?" Hindi lumilingo na itinaas ni Carmela ang mga nakahangor na damit na hawak. "Paplansyahin ko lang, sir. Maagang umalis si Manang Aning dahil manganganak na raw po ang kapatid ni Tessa. Nabanggit nga ni Tessa yan kahapon. Hindi ko alam na maaga pala ang alis nila. Biglaan lang, sir. 2:00 nung tumawag ang nanay ni Tessa eh. Okay na po? Pwede na ba akong lumabas?" "Wait, I've changed my mind. Ayoko na pala ng off-white. Get the blue one instead, please." Pumihit siyang pabalik ng walk-in cabinet pero hindi niya makita-kita ang sinasabi nitong damit. Muli sana siyang lalabas upang magtanong pero laking gulat niya nang mamalayang nasa malapit lang pala si Simon. Muntik nang pulutin sa sahig ang panga niya nang makitang malaking tuwalya lang ang tanging nakabalabal dito. Good Lord, he's so blessed pala talaga. "Carmi?" Napatingala siya sa maamong mukha nito at may ilang segundong naghinang ang kanilang mga mata. Humakbang paatras ang kanan niyang paa dahil patuloy sa paglapit si Simon. At nang akala niya hahagkan na siya nito ay saka ito nagsalita. "Excuse me, may I?" Namula siya nang maunawaan ang sinasabi nito. Pumwesto ito sa harap ng closet at ito na ang kumuha ng long sleeve polo na isusuot nito. Humarap ito sa kanya pagkatapos. Agad siyang umayos ng pagkakatayo upang hindi nito mahalatang nilalanghap niya ang mabango nitong samyo. "Ang bango mo naman, amoy baby." "Ay, Carmi! Ay, amoy ng bata!" Malakas niyang sabi dahil sa pagkagulat. Napakunot ang noo nito kaya agad siyang nagpaliwanag. Ang ibig ko sabihin, sir, yung bata, yung baby nung kapatid ni Tessa, lumabas na ba? Nanganak na po ba?" Kandautal niyang tanong. "Bakit akong tinatanong mo?" Anitong napapailing. "Hey, are you always like that? You're very clumsy." Nangingiting wika nito na nagpasimangot naman sa kanya. Totoo naman ang sinabi nito. Hindi naman siya dating ganoon kaya nagtataka nga siya kung bakit nagkakaganito siya kapag nasa paligid lang si Simon. "Oh, pakiplansya mo na ito." Pagkuway sabi nito. Bumaba ang tingin nito sa kanyang mga mata at tulad ng dati na magneto na naman siya ng mga kakaibang tingin nito. "Sir," tangi niyang nasabi. "Carmi, anything wrong?" "Hey." Natigilan sa pagsasalita si Simon nang makita nito kung gaano kalagkit ang pagkakatitig dito ni Carmela. Her lips were slightly parted, giving him signals that they can be kissed. He didn't want to move closer but he found himself in a trance. Tumunog ang brain alarm niya pero hindi niya inalintana iyon. Patuloy siya sa paglapit sa dalaga hanggang sa mapasandal na ito sa closet. "Carmi." May tila kung anong nakabikig sa lalamunan niya na hindi niya masabi. He felt like wanting to kiss her lips right that very minute. Kusang umangat ang kanyang kaluwang kamay upang hapitin ang maliit na katawan ni Carmela. Wala namang pagtutol mula rito at sa halip ay kusa na ring yumakap ang mga braso nito sa leeg niya. He suddenly felt the rush of fluids in his veins the moment her hands touched his bare skin. Finally, he lowered his head and claimed her mouth. It was a gentle and a subtle kiss, so gentle that he was just like brushing his lips to hers, sipping them like wine, and he was amused with how Carmela was returning his kisses. Being a man, he absolutely knew how to kiss. Gayun din ay alam niya kung paanong kilalanin ang hindi marunong tumugon noon, at alam niya, Carmi was a first-timer. She was just imitating him. He even felt how she shivered when he claimed her mouth, at nakakataba ng puso ang kahulugan ng bagay na iyon. It was magical. "Sir." Nawala ang mahika ng halik nang marinig niya ang paos na tinig ni Carmela. Tinunghayan niya ito.
Hindi po ito... Mali po ito, sir. Wika nitong mapulang-mapula ang pisngi. Hindi niya napigil na ihaplos sa pisngi ng dalaga ang likod ng kanan niyang palad. Suddenly, he felt like a knight protecting her. I'm sorry, Carmi. Nabigla lang ako. You caught me on my weakest point of the day. Tila hindi man makapaniwala ay hindi na kumibo ang dalaga. Hinintay niya ang pagkalas nito pero nanatiling nasa leeg niya ang nakapulupot nitong mga braso. Nagagalit ka ba? Tanong niya rito. Umiling ito kaya bahagya siyang ngumiti. Hindi sila kapwa makatingin sa isa't isa at ramdam niya ang tensyon sa pagitan nila. Sige, mamalansya na muna ako para hindi ka na malate sa trabaho mo. Narinig niyang sabi nito. Akala niya aalis na ito pero naroon pa rin ito at nakatitig sa kanya. Carmi? Yes? Akala ko'y may gagawin ka pa, hindi ba? Yes, sir. Please po, hayaan niyo na akong lumabas. Hindi niya napigil ang muling haplosin ng mga pisngi nito. Sure, go. Anya na itinaas ang kanyang mga kamay sa kanyang ulo. Ngumiti ng matamis si Carmela pero hindi pa rin ito kumikilos. Carmi? Yes, sir? As much as I want to remain standing here with you, hugging me like this, I'm afraid we both need to work. Otomatikong kumalas na mga kamay nito at totoong napahiya naman ito sa sinabi niya. Narinig niya mahina nitong paghingi ng sorry bago ito tuluyang lumabas ng silid niya. Hindi niya napigil ang mapahinga ng malalim nang wala na ito sa harap niya. Hinubad niya ang tuwalyang nakapulupot sa katawan at saka nagsimulang magbihis. Hindi may kakaila ng kanyang katawan ang atraksyong nararamdaman niya para sa dalaga. Carmela was indeed a different woman. So different to anyone he knew. Katatapos lang magluto ng pananghalian ni Carmela nang marinig ang tunog ng sasakyan ni Simon. Nagtaka man ay agad na nagsirko ang puso niya. Ang ideyang muling makikita ito ay biglang nakapagpa-excite sa kanya. Maaga kayo, sir? Tanong niya na makita itong pumasok sa kabahayan. Bagyang namumula ang mukha nito na tila nakainom ng alak. Nakipag-meeting lang ako kay Mr. Chu sa Manila Polo Club. Napainom ng konti at tinamaan kaya heto, dumiretso na ako ng uwi. Kumain ka na ba? I mean kayo? Kumain na kayo, sir? Mamaya na lang siguro pagising. Masakit ang ulo ko. Pakisabi nga kay Manang Aning na magpanhik ng blue ice pack sa rep ko sa itaas. No calls and visitors, okay? Tuloy-tuloy na pumanhik ang lalaki sa hagdan kaya hindi na marahil nito naintindihan nang isigaw niyang wala pa ang matanda. Saglit siyang nag-alinlangan kung paanong susundin ang utos nito gayong wala pa doon si Nanay Aning. Ilang sandali lang ang pag-atubili at sinimulan na niyang ihanda ang mga hinihingi nito. Gumawa na din siya ng warm milk para kung sakali at gusto ni Simon ay nakahanda siya. Madali niyang ipinanhik ang mga iyon sa silid ng binata. Manang, pakimasahe naman ang ulo ko. Napakasakit talaga. Ibinaba ni Carmela sa mesita ang mga dala at saka naupo sa ulunan nang nakapikit na si Simon. Pasimple siyang huminga ng malalim saka inilagay ang mga kamay sa magkabilang sentido ng lalaki. Marahan niyang minasahe ang ulo nito at bahagyang isinasabunot ang isang kamay sa buhok nito. Alam niya kasing effective iyon sa migraine kaya hindi na siya nagtaka nang marinig niyang napadaing si Simon. Hindi naman ito tila nasasaktan kaya marahil ay naibigan nito ang ginagawa niya. Nang mangawit ay inihinto niyang saglit ang pagmamasahe upang makapagpahinga ang mga kamay. Ngunit umangat ang isang kamay ni Simon at humawak sa ibabaw ng kamay niya. Ang tangka marahil ay muling igiya iyon sa pagmamasahe. Pero bahagya itong natigilan. Pagku'y pinisil-pisil nito ang mga iyon. Saglit lang ay marahas itong napalingon at agad ding napaaray sa sakit sa biglaang pagkilos na ginawa nito. Carmi, where's Manang? Tanong nitong otomatikong tumaas ang isang kamay na tila nasisilaw sa liwanag. Wala pa siya eh. Don't worry sir, ako bahala sa inyo. Inalok niya rito ang gatas na dala niya at nagawa naman itong pangalahatiin ang laman noon. Saka muling dumapa sa kama. Napapikit na lang si Simon at naawa siya sa anyo nitong tila pagod na pagod. Kinuha niya ang blue ice pack saka idinampisa noon nito at sentido nito. Saglit lang ay tila nahihimbing na sa pagtulog ang binata. Nakangiting iniwan niya ito sa silid ng matiyak na maayos itong nakukumutan. Sir, anong ginagawa niyo dito? Gulat na tanong ni Carmela nang makita si Simon sa kanyang likuran. Ikaw, ano din ginagawa mo? Tanong nitong nakatingin sa kanya.
Kasalukuyan niya kasing pinapala ang kanal sa likod bahay. Bigla siyang na-conscious dahil puro pawis ang mukha at katawan niya dala ng ginagawa. Nagpapala po. Ayaw kasing bumaba ng tubig sa kusina. Tiningnan ko ang tubo pero okay naman. Yun naman pala ay ang mismong lagusan ng tubig dito ang barado. Saglit nitong sinipat ang kanal. Walang kibong kinuha mula sa kanya ang pala at saka kinalahig ang ilang basurang nasa daanan ng tubig. Hindi dapat ikaw ang gumagawa nito, Carmi. Pasensya ka na. Ayoko kasi na maraming tao dito sa bahay kaya hindi ako kumukuha kahit ng hardinero. Wala tuloy ibang lalaki dito. Wow, may sakit ba ito? Pasensya daw? Bulong ng isip niyang hindi makapaniwala. Madali lang naman yan. Kayang-kaya ng powers ko. Biro niya. Sinuklian ni Simon ng ngiti ang sinabi niya. Marahil nga ay may masakit pa rito dahil may alam pa itong pangiti-ngiti. Hindi niya tuloy napigilan ang sariling damhin ng noon nito. Okay ka na ba talaga? Wala nang migraine mo? Tanong niya rito. Tumango ito sa kainihilig sa isang puno ang palang hawak. Nabigla siya nang hawakan nito ang kanyang kamay at igiyang palayo doon. Magkaagapay nilang tinahak ang daan papasok sa kusina at saka lang siya nito binitiwan. Okay na ako. Ang galing mo mag-alaga eh. Dati overnight bago maalis ang migraine ko. Iniinuman ko pa ng gamot yun ha. Pero kaninang pagising ko, maayos agad ang pakiramdam ko. Salamat. Madamdaming sabi nito. Nakangiti ito kaya nahawa na din siya. Mabuti naman kung ganun. Wala pa rin nga si Manang Aning kaya kung hindi ka lalabas ng silid ngayong gabi, kakabahan na ako. Totoo yun sa loob niya. Mula kaninang tanghaling dumating ito ay hindi na ito lumabas at alas 5 na ngayon ng hapon. Mabuti na lamang at maayos na ito. Ilang saglit na namagitan ng katahimikan at wala nang maisipang gawin si Carmela kung hindi ang ngumiti o kaya ay ilayo ang tingin sa lalaki. Maya-maya tumikhim si Simon. Mind if I ask you something? Simula nito, mabilis namang naglumikot ang isip niya. Itatanong ba nito kung may boyfriend siya? Wala pa, sir. Mabilis niyang sabi. Huli na nang maisip niyang baka hindi naman iyon ang nais itanong ng lalaki. Dahil doon ay mabilis niyang natampal ang sariling noo at namumula ang mukhang napatingin dito. Isang nakangiting Simon ang ngayon ay nakangiti at titig na titig sa kanya. Joke! Anya at saka nag-peace sign habang nakangiti ng alanganin. Bakit naman wala? Pagpapatianod nito pero nakakubli ang pilyong ngiti. Lalo tuloy siyang napahiya sa sarili. Paano kung iniisip nitong nagfa-flirt ako sa kanya? Nakakahiya. Ano bang walang ibig niyong tukuyin? Pagmamaang-maangan niya. Yumugyug ang balikat nito at lalo siyang napahiya sa sarili. Muli ay ang awkward na katahimikan sa pagitan nila nang saglit lang ay bigla nitong inayos ang sarili at muling nagseryoso. I would just like to ask if there are other things that you can do aside from household chores. Okay. Anya na napatangu-tangu. Marami sir, nag-aaral ako actually. So kahit paano hindi naman iwan ang skills ko. May kailangan ka bang ipagawa sa akin? Sana. Pero kailangan ko malaman in particular kung hanggang saan ang kaya mong gawin. May ipatutumba ka ba, sir? Seryoso pa rin niyang tanong na nagpamulagat sa mga mata ng kaharap. Joke ulit. Anya, siguro kailangan ay matuto rin kayong kumilatis ng joke at hindi kung magpapatrabaho kayo sa akin, sir. Nangingiti niyang sabi. Pansin ko nga, ma-joke kang tao, ano? Hindi naman po. Depende din sa schedule. At sa kanya iyon sunundan ng tawa. She had to laugh dahil kinikilig siya. Sobrang sayang nararamdaman niya ngayong magkausap sila ng ganito ni Simon. Feeling close na talaga siya. Masiglang inihanda ni Carmela ang hapunan at pinilit na hindi na lamang pansinin ang presensya ni Simon. Hindi kasi siya iniwan nito kanina at matyaga nitong pinanood ang ginagawa niya. Ang dami niyang sanang tanong pero madiskarte ito at madaling binabago ang topic kapag hindi marahil gustong sagutin ang tanong niya. Matapos makapagluto ay gumawa naman siya ng lemon juice na siyang paborito nito. Hindi ito pumayag kumain ng mag-isa kaya napilitan siyang saluhan ito. Habang kumakain ay nagbukas ng kwentuhan si Simon at pinilit naman niyang alisin ang nadaramang pagkailang dito. Pwede bang magtanong, sir? Lakas loob niyang tanong dito. Na naman? Balik tanong nitong bahagyang nakangiti. Madali lang naman. Giit niya. Nang tumango ang lalaki ay nagpatuloy siya. Bakit wala ka pang girlfriend hanggang ngayon? Nasamit si Simon sa tanong na iyon kaya madali niya itong inabutan ng juice. Sino naman ang nagsabi sa iyong wala?
Marami akong girlfriends. Kailan ito matapos uminom. Alam mong iba ang tinutukoy ko. Girlfriend as in nobya. Bakit wala pa? Gwapo ka at mayaman. Napakadali mong makakakita ng babaeng para sa'yo. On the contrary, yan nga mga dahilan kung bakit wala akong girlfriend. Of course, I'm looking for someone that won't be interested with my bank accounts. Someone who will stay beside me and will take care of me. Someone... Well, that's bullshit. Nabigla si Carmela sa biglaang pagbabago ng tono nito. Agad din naman itong humingi ng paumanhin nang ma-realize nito ang ginawa. I'm sorry. I'm just not used to this kind of conversation, Carmi. Sinagot lang kita based on idealism, but that's not what I really feel. Kinuha niya ang kubyertos na hawak ni Simon at saka hinawakan ng mga kamay nito. Napatingin naman ito sa kanya dahil doon. Close your eyes. Carmela, ano na naman ba ito? Tila iritado nitong tanong. Just close your eyes. Magtiwala ka dahil wala naman akong gagawing masama sa iyo, no? Nang pumikit ito ay sinimulan niya ang pagtatanong. Kung magmamahal ka, anong klase ng babae ang gusto mo? This is sick. Iminulat nito ang mga mata at anyong babawiin ng mga kamay mula sa pagkakahawak niya pero hinigpitan niya iyon. Sir, wala namang masama kung kahit paminsan-minsan ay lumabas ka sa katauhan mo. Bakit kailangan mo magtago sa personality na iyan? Hindi ka ba to? Hindi totoo matayog ka at mahirap abutin. Nawala lang ang tiwala mo sa mga taong nasa paligid mo dahil sa mga naranasan mo. Pero hindi naman iyon sapat para tuluyan mo ng baguhin ang totoong ikaw. What do you know about me? I mean, who are you by the way, Carmela? You know nothing about me. You may know my name but not my life story. I know your story. Posibleng hindi buo pero sapat para maintindihan kita. How could you possibly understand a person without being in his shoes? Maunawaan mo ba ang isang taong hindi nakakakita samantalang may mga mata ka? Stop this, Carmela. This is not funny. Matigas nitong sabi. Hindi kita pinatatawa. Gusto ko lang na maging tao ka. Na kahit minsan ay subukan mong maranasan ng mga bagay na ginagawa ng mga normal na tao. Kanina, sa likod noong magpala ka. Nagawa mong hubarin ang maskara mo. Nagkausap tayo at kahit saglit lang iyon, nakita kong may soft spot sa pagkatao mo. Nasilip ko kahit paano ang totoong Simon. And trust me, it was nice. It's wonderful to be yourself. Saglit itong hindi nakakibo at tumitig lang sa kanya. Muli nitong tinangkang bawiin ang mga kamay pero lalo niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa mga iyon. Ilang saglit silang nagsukatan ng tingin at sa huli ay ito na rin ang sumuko. Okay, what is it that you want? Napangiti siya. Anong klase ng babae ang hinahanap mo? Are you asking my brain or my heart? Both. Isa lang. Your heart, of course. Brain, please. Okay, shoot. I want my girl to be perfect. Yung tipong may pagmamalaki ko sa lahat ng tao. Yung babaeng may magandang reputasyon, maayos na pananaw sa buhay, at yung matalino. Sa gayon ay makatutulong ko siya sa pamamalakad ng mga negosyo ko. Sinasabi ko na nga ba? Hindi kailangang maganda? Tanong ni Carmela. Paano ko naman ipagmamalaki kung mukhang paa, hindi ba? Natawa siya sa naging sagot nito, pero dahil nagagawa na nitong tumawa, nakaramdam na rin siya ng kasiyahan para rito. Ang ibig ko sabihin, kailangan bang beauty queen o modelo? Kailangan ba mayaman? Coca-Cola? Mga ganoon, mag-elaborate ka naman. Coca-Cola? Magbabago na yan kapag nabigyan ko na siya ng anak. So that's not important, you know? Beauty depends on the person, so it really doesn't matter if she's a model or a celebrity. As long as she knows how to carry herself well, she's a good catch. How about your heart? May gusto ba ang heart mo na wala sa gusto ng brains mo? That's mine to keep already. I told you, I could answer only one question. Umikot ang kanyang mga mata sa pagkadismaya. Binitawan niya ang mga kamay nito saka ipinagpatuloy ang pagkain. Ilang saglit na namagitan ng katahimikan sa kanila kaya minabuti na niyang maunang magsalita. Pero kasabay ng pagtawag niya sa pangalan nito ay ang pagsambit nito ng pangalan niya. Nagkatawanan sila. Okay, you first. Anitong napapangiti. Ikaw na? Babae dapat ang nauuna. Nakangiting tugon nito habang ang mga magagandang pares na mata ay nakatitig sa kanya. Stop looking at me like that. Sige, ako na.
Bahagya siyang tumikim at saka nagpatuloy. Yun nangyari kanina sa silid mo. Oh, yeah? Good thing you mentioned it. Yeah, oo nga. Ano kasi, I'm sorry about that. You should not worry dahil hindi naman na iyon mauulit. Hindi naman ako galit. Napilitan siyang tumango. Nabigla lang ako, okay? Alam mo na, kaliligo ko lang at, well, it's not every day that I would see a lovely lady inside my closet. Tumawa pa ito kaya nagsimula ng mamula ang mga pisngi niya. Tama ka, kasalanan ko din kasi hindi naman dapat nangyari iyon kung hindi ko hinayaan. Hindi kinontra ng lalaki ang sinabi niya, kaya naman lalo na siyang napahiya sa sarili. Pakiramdam niya ay siya lang talaga ang nasiyahan sa nangyaring iyon. Nagsisisi kaya si Simon sa halik na iyon? Halos ay madapa si Carmela sa pagmamadaling makababa ng hagdan kinabukasan. Pasado 4:00 na ng hapon at hindi sinasadyang nahimbing siya ng tulog. Sa pagkakatanda niya ay 1:00 lamang ng tanghali nang mahiga siya. Ano't biglang 4:00 na ngayon? Bakit parang kapipikit lang niya? Ganoon ba siya napagod sa paglalaba? Baka nga dahil talagang nanakit ang katawan niya sa pagbabanlaw sa mahabang pantalon ni Simon. Kasalanan niya dahil hindi man lang niya tinangkang gamitin ang automatic washing machine. Oo nga't high-tech iyon, pero hindi niya talaga magawang pagkatiwalaan iyon sa pagbabanlaw. Mas prefer niya talaga ang manual na paglalaba. Pakiwari niya ay hindi naaalis ang bulsa sa mga damit na pinaiikot niya. Kaya naman mas okay sa kanyang manu-manong banlawan ang mga iyon. Idagdag pa ang mga malalaking kurtinang pinalabahan na rin sa kanya ni Nanay Aning. Kaya ngayon nga ay nananakit maging ang mga kasukasuan niya. Carmela, baka naman madapa ka sa trabaho mong yan. Gulat na sabi ng Nanay Aning nang makasalubong niya sa pasilyo papunta sa kusina. Pasensya na po, Nay. Nakatulog ako ng matagal. Anya habang habol ang hininga. Oh, ano naman kung gayon nga. Natural lang sa tao ang mamahinga, lalo't alam kong napagod ka ng husto kanina. Nakahinga siya ng maluwag sa narinig. Nandiyan na po ba si Sir? Pagkway tanong niya. Ngumiti muna ang matanda ng makahulugan, saka sumagot. Kanina pa siya nandyan. Naglalaba ka pa dumating na sila. Hindi mo lang napansin dahil nasa likod bahay ka. Tugon nitong nakapagpakunot ng noo niya. Sila? Sino pong sila? May kung anong kabang biglang bumundol sa dibdib niya habang naghihintay sa isasagot ng matandang kaharap. Sila nung kasama niyang babae. Kakapiraso ang damit. Naku, kikilabutan ka kapag nakita mo anak. Tinalo pa si Mickey Mouse sa kapal ng makeup. Lalo na siyang napakunot noon nang marinig iyon. Hindi kaya sa Dina ang tinutukoy ni Nanay Aning? Maiksi din kasing manamit ang dalaga at kung mag-apply ng makeup ay OA din. Baka nga sa Dina ang bisita ng amo nila. Magtatanong sana siya nang marinig ang malakas na tawanan. Otomatikong napatingala sila ni Nanay Aning sa puno ng hagdan at tila may kung anong sikad sa dibdib siyang nadama nang makitang masayang nagtatawanan si Simon at ang babaeng kasama nito. Bago pa siya nakahuma ay nasa harap na nila ang dalawa. O tamang-tama, nandyan ka na pala, Carmela. Pakitulungan naman si Manang na gumawa ng kremo. Nabanggit kasi nitong si Honey na mahilig daw siya sa krema Hindi sa Dina ang babaeng kasama nito. In fact ay Honey pala ang pangalan ng babaeng sinasabi ni Nanay Aning na makapal pa kay Mickey Mouse kung magkulapol ng makeup. No problem sir. Tama-tama dahil nakapamili na nga ako. Sagot niyang blanco ang ekspresyon. Good. O sige, pumasok ka na sa kusina para makapagsimula ka na. Hahakbang na sana siya nang may maramdaman siyang kamay na pumigil sa kanyang braso. Nilangon niya iyon at natagpo ang nakahawak sa kanya ang nakasimangot na babae. Wait, what's your name? Nakataas ang noong tanong nito. May himig ng pagkairita ang tinig na iyon kaya bahagyang tumaas ang isang kilay niya. She's Carmela, honey. Why? Anything wrong? Sagot ni Simon. So, katulong mo ang babaeng ito? Tila naaasar na tanong nito. Lalo namang umarko ang kilay niya. Yes, ma'am. May problema po ba? Hindi niya napigilan ang sumabat. I'm not talking to you. Excuse me? Napabugas siya ng hangin sa labis na inis. Bagay na hindi nakaligtas sa paningin ng dalawa, maging ni Nanay Aning. Otomatikong umangat ang kamay ng matanda para sitahin siya ng palihim. Honey, kasama siya ni Manang dito. Tagalaba, taga-plancha, tagaluto at taga-masahe, tagahiga sa kama kapag hindi ako libre. Ganon?
Marahas na napaangat ang mukha niya sa babae, habang malakas na singhap naman ang narinig niya kay Nanay Aning. Teka nga, hindi yata kagandahan ng tabas ng dila mo, miss. Apila niya. I'm not talking to you, stupid. And don't you ever dare talk to me like that. How could you? Nakita niya ang saglit na pagkaalarma sa anyo ni Simon at agad itong umalalay sa katabi.